Kaya ang sabi ko rito, muli kong basahin, datapot walang kabuluhan pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos sa mga tao. Ang sabi dito sa 8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng tao. So kung ikaw ay isang alagad, kasama ito sa hindi po natin gagawin. Kasama natin sa trabaho natin na hindi po gagawin itong bagay nito. Dahil kung gagawin natin ito, nakikipagsang-ayon tayo. Nalalabag natin yung tinatawag na Romans chapter 12 verse 2 na nakikipag-ayon tayo sa mundo po ito. Bilang pagtapos, ang buod po ng aking paksa ay gumawa ng alagad. Ang trabaho ng alagad ay gumawa ng isa pang alagad. Ipangaral ng salita, nagtitiis sa lahat ng mga bagay na kamunduhan, yung gawain ng mundo po ito. At maging halimbawa. At yung huwag sumang-ayon sa mundo po ito. Muli, salamat po sa inyo pong makikinig. Pasensya na dahil napaos po ako. Maganda po umaga. Maraming salamat po sa turo at aral na binahagi po sa atin ng aking kapatid na si Brother Jason. At bago po tayo tumako sa sermon, tayo po muna yung mawit sa page 358. Page 358. Sing the wondrous love of Jesus. Ready? Sing. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His praise. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place.
muli ay isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At pagpasensyahan nyo na po kung yung mga speaker ko ngayong umaga is mga mukhang basang sisiw sapagkat madaling araw po kami dumating kayo na around 2 a.m. siguro. And then, yun nga, galing sa seminar, din nag-prepare pa kami para sa service po today. So, katulad ng mga apostol at mga mananamba po natin sa nakaraan, kung titingnan natin yung history, so hindi nagiging hadlang yung pagkakapagod o yung mga struggles na pinagdadaanan nila to proceed kung ano yung kanilang sinimulan as apostle or disciples of the Lord. So, ganun din po sa bawat isa sa atin. So, ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating gawain sa sermon ngayong umaga. At ang sermon po natin ay may pamagat na puso na handang sumunod sa Diyos. A heart that ready to follow. So before tayo mag-proceed sa mga talata, sa mga kasunod na bersikulo, nais kong mag-iwan ng isang katanungan po sa bawat isa sa atin. When was the last time you see yourself complaining or regretting of being a Christian? Ano po? Kaya po po rin. Nagko-complain tayo as a Christian minsan, no, na Brad, ang dami ko kasing gustong gawin as yung isang normal na tao, yung walang kautusan ng Diyos, walang Bible na pinagbabasehan, no, kung tutuusin. Sapagkat yung kita ng laman ay napakaraming gustong gawin bilang isang tao. No? Naiinggit tayo minsan kasi Brad, yung mga kasamahan namin, kabarkada, katrabaho namin, nagagawa yung kanilang gusto without considering the Bible or yung doctrines na meron sila. So, may mga ganun po tayong complaints minsan. And then, we are regretting or repenting not being as a Kristiyano. So, nagre-regret tayo or nagre-repent sapagkat tuluyan na tayo isang Kristiyano kung baga nandun na yung faith natin. Pero minsan nakakagawa tayo ng isang bagay na madalas parang nagbibigay ng guilt sa ating pinagsisihan natin ng Kristiyano na tayo, kumbaga nabautismohan na tayo, nalinis na tayo, and this body is a temple of God, pero nakakagawa pa din tayo ng mga pagkakasala, but that is valid and normal sapagkat tayo po ay nasa katawan tao. But being a Christian nga po na may Biblia na pinagbabatayan at may pananampalataya, mabilis tayong magsisi, mabilis tayong magkaroon ng guilt sa ating mga sarili. At yun po ay maganda sa atin bilang isang Kristiyano sapagkat tayo ay nakakapaghingi agad ng kapatawaran sa Diyos kung kinakailangan. O, tinitingnan kasi natin minsan, ako kasi Brad, ako yung tipo ng tao na kapag nagalit, gusto ko ilabas, gusto ko magmura, gusto ko magsalita ng mga bagay na masakit doon sa tao na kinagagalitan ko. Ngunit dahil nga sa pinaniniwalaan natin, dahil sa Bible na nagiging guide natin, hindi natin nagagawa yung ganung bagay. No? Nakokontrol yung emotion natin.